Ganyan, di ba? Yung ibang mga salesman, magagaling magsalita. Parang ang nabudol daw siya eh. Kasi pumirma siya, kung magkano yung babayaran niya. Parang nawala siya sa wisyo na pumirma siya ng kontrata. Alam niyo naman, yung ibang lahi na magaling na mambudol. Mag-iingat kayo sa mga yon. Kung alam niyo yung sinasabi ko kung sino sila, hindi mo mapagkakatiwalaan. Pinoy ako! This one. Alright, we're good. We're set. It's 5:30 in the afternoon at makakauwi ako ng bahay ng alas 6 ng hapon. Ayan, ito ang aking daily commute. 30 minutes papunta sa work at pauwi rin ng bahay, another 30 minutes. And nag-start yung umaga ko. Aalis ako ng bahay mga 6:30. So darating ako ng trabaho mga almost 7 o'clock. Depende sa traffic. Pasok sa work. At akala ko pagka 6:20 ng umaga or 6 o'clock na umaga ay parang feeling ko pag aalis ako ng bahay nag-iisa lang ako. Pero pagdating mo na doon sa kalsada, ang dami mong kasabay. Heavy na agad ang traffic ng umaga kasi most of the people here papasok ng trabaho, lalo na dun sa Yellowhead na dadaanan ko. Yellowhead Trail is a highway, mahabang highway to. Diyan ako dumadaan tuwing umaga. At etong sasakyan ko 5 years old na ang sasakyan kong ito. At dahil dun sa aking commute ay meron na tong 134,000 kilometers. Grabe. Gamit na gamit ang aking sasakyan. Nung kinuha ko to, brand new. Ganito na ang kilometers. Kaya naman ako kumuha ng brand new na sasakyan is because yung dati kong sasakyan, actually pangatlo ko na tong sasakyan, pangatlong palit ko na ng sasakyan, na ang mga kinukuha ko nung dati na mga sasakyan is second hand. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa Canada and you are on a temporary permit pa lang or temporary foreign worker ka pa lang, I wouldn't advise na kumuha ka ng bagong sasakyan. Doon sa mga nagtatanong sa akin, I wouldn't advise. Kasi una, mahal po. Sa totoo lang, ang bagong sasakyan. Baka mamaya mahirapan ka magbayad. Kasi ang payment naman po dito sa sasakyan is it's either bi-weekly na pipiliin mo, choice mo yon, or monthly ang bayaran. At yun nga, doon sa paghuhulog ng sasakyan, pagbabayad mo ng sasakyan, baka mahirapan ka pag temporary foreign worker ka pala. Kasi wala ka pang masyadong flexibility in terms of finding opportunities. Not unless ang trabaho mo dito is highly skilled. Dahil alam naman natin, malaki yung sahod pagka highly skilled ka na worker.
Pero kung halimbawa low skilled ka, hindi ko po recommended na kumuha ka na agad ng sasakyan. Nung bago pa lang ako dito sa Canada, tinitiis ko na maglakad papasok sa trabaho. At yung lakad ko po ng madaling araw din, kasi minsan ang duty ko 6 o'clock in the morning Sa Tim Hortons po ako dati. Ako ay front counter attendant noon nagsimula po ako dito sa Canada. And yun nga, naglalakad ako every morning. At medyo may kalayuan ang nilalakad ko. Siguro nasa ilang kilometers ba yan? 6 or 7 kilometers ang nilalakad ko araw-araw papasok ng trabaho. Minsan kasagsagan ng snow, tinitiis ko yun. Lakad. Bus, wala pa kasing bus nun pagka ganung sobrang aga. Kasi dati po ako sa Lethbridge Hindi po ako dito sa Edmonton, sa city. Lalakad ko, tinitiis ko yung lamig. And sakto pa. Dahil dumating ako dito sa Canada, Disyembre. Kasagsagan ng pag-snow at saka ng lamig. Yun ang sumalubong sa akin dito, winter. At hindi talaga rin kami nagbabas Yung mga kasama kong Filipinos, talagang hindi kami nagbabas. Bike. Yung bike naman, hindi kami bumibili ng bike. Dahil pag summer, nakakapulot kami ng mga bike na medyo may konting sira pag minsan. Pag minsan makakaswerte ka dahil bumili lang ng bago yung may-ari ng bike tapos ginak na niya. Pinupulot namin niya sa mga basurahan, yung mga bisikleta. So ganon, tiis kasi temporary foreign worker pa lang kami. And nagpapadala, syempre madalas naman sa atin mga kababayan, nagpapadala tayo sa ating mga mahal sa buhay. Dahil nung dating namin dito as a temporary foreign worker, hindi pa po namin kasama yung aming mga families. Ngayon kasi pwede mo nang i-apply yung family mo, pero alam ko may mga changes na din dyan na highly skilled na yata lang, yun, highly skilled na lang yung pwede magsama ng kanilang families. At yan nga, usapang sasakyan, hindi ko muna po nire-recommend sa mga temporary pa lang ang status na low skilled. Kasi meron po akong nabalitaan na ganyan, nakabahay natin, na parang nabudol daw dahil pagkuha niya, actually wala pa siyang balak na kumuha ng sasakyan. Pero alam naman natin, pag pumunta ka ng dealership, ay pagka nakatapat ka ng mga salesman na magaling bumoka, ay di ka na makakaalis doon sa dealership. Ganyan, di ba? Yung ibang mga salesman magagaling magsalita. Parang ang nabudol daw siya kasi pumirma siya kung magkano yung babayaran niya. parang nawala siya sa wisyo na pumirma siya ng kontrata. Ngayon, nahihirapan siya magbayad kasi ang daming add-on. Alam niyo naman po, pag kumuha kayo ng sasakyan dito, kung minsan o-offeran ka, or hindi lang kung minsan, talagang kasi commission niya mga yan kumikita. Alam nyo naman po yan, di ba? Doon sa mga car salesperson,
Commission basis po yung mga yan. So, kung may mga add-ons, meron silang kikitain extra doon. Kasi maraming add-ons yung mga sasakyan Minsan, kukuha ka lang ng basic o offeran ka ng mga ano ba tawag doon? Fully loaded. Ibig sabihin, all the perks. Lahat ng mga technology nasa iyo. Doon sa sakyan mo. Di magkakaroon siya ng extra. Imbis na basic lang yung kukunin mo yung sakyan. Dahil para sa bay sakyan, di ba? Pang commute mo lang. Para ka lang madala from point A to point B. Yun lang naman yan ako kaya talaga ako kumuha ng sakyan dahil hindi dahil sa luxury dito sa Canada. Katulad niyan, di ba? Kung magbabas ako papunta sa work, gigising naman ako ng sobrang aga. Mga 5 AM sasakay na ako ng bus. Dito kasi sa city, maaga pa lang may bus na Gigising ako ng 5 AM para lang makasakay ng bus, makapasok ng trabaho. Kasi aabot ng 1 hour yung aking biyahe. Whereas pagka may sasakyan ka, more convenient na may sasakyan ka. Although may kamahalan ng gasolina, pero binabayaran mo yung convenience yung convenience na red light and speed limit camera ahead. Hindi ka kailangan maghintay ng bus at hindi mo kailangan gumising ng maaga. Yung convenience na pagka may gusto kang puntahan lugar, makakapunta ka kasi may sasakyan ka. Makakapunta ka rin naman kahit wala kang sasakyan, pero syempre mas matagal. Eto na. Nandito na tayo sa traffic na part ng Yellowhead. Dito na ang umpisa ng traffic dahil sa construction. Ito makikita nyo sa aking GoPro. It's medyo decent naman ang traffic, yung flow ng traffic. Medyo mabilis-bilis. At nakikita ko rin naman sa GPS ko na dire-diretso. Yan ang kagandahan pagka may GPS di ba? Yung camera ko umuusog na Doon na humaharap dito sa may tabihan ko. Kasi nandiyan lang sa unahan ko yung camera ko dahil mas gusto ko itong camera nito. Yun. Kesa dun sa aking 360 camera. Ang hirap mag-edit, nahihirapan ako mag-edit kasi frame by frame mo Yun na nga ang nangyari sa kanya, mga kababayan. Parang napudol siya. Ngayon, nahihirapan siya na magbayad doon sa sakyan niya. And isa pang disadvantage, pagka sasakyan agad ang kinuha mo, pagdating naman sa pagkuha mo ng bahay, kasi talagang ang advice dito, pag-ipunan mo muna na makakuha ka ng bahay para mas madali ka kasi ma-approve dahil syempre titingnan nung sandali lang mga kababayan, sumingit ako dahil makikita nyo sa harapan natin ay pa-merge to merging yan, merging lane yung nandun ako kanina. Ito. So yan, merging yung may arrow na yan. At dito, pagka ganitong construction, dapat slow ka lang. Meron siyang mas mababa dun sa talagang speed limit. Kasi usually dito sa Yellowhead,
dito sa Edmonton, it's 70 kilometers per hour. Pero pagka ganito may construction, it's only 50 kilometers per hour. Mag-iingat ka kasi pagka nahuli ka na nag-overspeeding sa construction area, double ang fine. Yan. Minsan, nandito lang yung mga pulis eh. Kaya yun, kukuha muna po kayo or pagpaplanuhan nyo ang mga bagay-bagay. Yung mga pagkuha ng sasakyan, pagkuha ng bahay, unahin nyo po na pagplanuhan na makapag-ipon kayo para may pan-down payment kayo sa bahay. Then, tsaka na lang po kayo kumuha ng sasakyan. Noong dati, yung una kong sasakyan na binili is 900 Canadian dollars lang. Yan ay ano ba yung sasakyan ko? Ford din. Ford na Caravan Windstar. Yun. Wala na yata yung Windstar na yun eh. Phase out na eh. Yung Windstar na yun, nung kinuha ko, ay meron ng 100,000 kilometers. Nakuha ko sa kapwa natin Red Filipino. light and speed limit camera ahead. So $900 at tumagal sa akin ng 5 years. Yung sasakyan na yun, wala akong naging problema dun sa sasakyan na yun, hanggang sa umabot siya sa 300,000 kilometers. Nadala ko yun kung saan saan. Kasama ko yun sa mga pamamasyal sa mga provincial parks dito na malalayo. Naiahon ako nun sa bundok. Kasi dito yung mga pasyalan, mga bundok eh, tulad ng Banff, Jasper, at doon sa mga lakes. Na dala ko yan doon sa Waterton Lakes. Hindi ako itinirik niyan, mga kababayan, for 5 years. Hanggang sa talagang sumuko na siya eh. Yung engine niyang sumuko eh. Sa 300,000 kilometers. At nang dati, nung luma yung sasakyan ko, ako yung nagkukumpuni nun. Pumupunta ako doon sa lugar na kung saan may mga makakahoy ka. Yung tawag doon. Nakangahoy ako ng mga parts ng sasakyan. Mga kapares ng sasakyan ko, meron kasi ditong junkyard na nandun yung mga sasakyan na hindi na pinapakinabangan, pero yung mga parts napapakinabangan pa. Doon ako nangunguha ng mga parts pagka may aayusin sa sasakyan ko. Kaya kung kayo, mekaniko kayo, may alam kayo sa pagkukumpuni ng mga sasakyan, advantage nyo yan. May mga kaibigan akong ganyan na nag-aayos ng sasakyan. Kaya ang dami naman nilang sasakyan, iba-iba. At nagbebenta na rin sila ng mga second hand na sasakyan. Sila yung nag-aayos. Kaya kung minsan, kung halimbawa may kailangang ayusin sa sasakyan, kinokontak ko yun yung mga kaibigan ko para sila mag-ayos ng sasakyan. Tapos kumuha ako ng panibagong sasakyan, ganun din. Freestar naman siya. Ford na Freestar. Tumagal sa akin yun siguro mga 3 years. Until sabi ko, kukuha na ako ng bagong sasakyan. Kasi ayoko nang magkaroon ng
Halimbawa, kung sakali man, masira yung sasakyan. Kasi pagka bago ang sasakyan mo, siguro may 5 years ka, katulad nito. 5 years na wala pa namang problema. Kahit na sabihin mong nasa 134,000 kilometers na ito, oil change lang, regular. Yun lang ang aking ginagawa parate. Alam nyo, yung mga sasakyan dito, kung kailan patapos na ang pagbabayad mo ng sasakyan, tsaka nalalabas yung mga sakit. Parang sinasabi sa iyo, kumuha ka na. Kumuha ka na ng bagong sasakyan. Yun ang advantage pagka bagong sasakyan. Yung mga halimbawa ay hindi ka masyadong marunong sa pag-aayos ng sasakyan, wala kang magiging problema. Siguro abot, depende sa gamit mo, 5 years, 7 years na wala kang masyadong isipin. And recently nga, meron akong nabasang article, news, bago lang ito, this 2024, na merong isang taga Niagara, Ontario, na yung kanyang Honda na sasakyan umabot ng 1 million kilometers. Walain nyo mga kababayan, ha? Nagre-reklamo pa nga siya eh. Kasi yung sasakyan niya doon sa odometer eh hanggang 999,999 lang yata. Nagre-reklamo siya na baka daw pwedeng palitan yung kanyang odometer. Kasi nga wala na eh, hindi na gumana yung odometer. Yung odometer ang hindi gumana eh, sumuko na eh. Kasi gusto nga niyang iset yung record na yun eh, na umabot ng 1 million kilometers yung sasakyan niya. Nung kinuha niya yung sasakyan, 90,000 kilometers na siya. Walain niyo yun, ha? So ibig sabihin, yung kinuha niya sasakyan noon, second hand na. O di ba umabot ng ganong katagal? So kung may makukunan kayo na second hand na sasakyan at marunong kayo na mag-ayos, marunong kayong tumingin ng sasakyan, kasi pagka kukuha kayo ng second hand na sasakyan, alam naman natin, di ba? Pag mga second hand na, depende na lang kung kakilala mo yung kukuha mo ng sasakyan. Dahil kung hindi mo kilala yung gumagamit ng sasakyan, eh hindi mo rin alam kung may sira na yung sasakyan. At mag-iingat din kayo dito sa Canada. Kasi yung mga ibang, meron kasi ditong hindi naman sila dealership eh. Nagbebenta lang sila talaga ng mga second hand na sasakyan. Eh minsan yung ibebenta sa'yo, hindi mo alam kung saan ang galing. Hindi mo alam kung saan ginamit. Eh baka mamaya paglabas ng parking lot, eh may sira pala. Eh ang sasabihin lang sa inyo dito, mga kababayan, eh sige, kung may sira, dalhin mo sa amin, aayusin namin. Yun lang ang sabi nila, aayusin daw. Pero I doubt it kung aayusin nila yun. May mga alam ako dito, lalo na sa Edmonton, nagbebenta ng mga second hand cars. Nako, ibang lahi. Alam nyo naman, yung ibang lahi na magaling na mambudol. Mag-iingat kayo sa mga yon. Kung alam nyo yung sinasabi ko kung sino sila.
May mga ganyan lahi, mga kababayan. Hindi mo mapagkakatiwalaan. Mag-iingat kayo sa mga ganong lahi. At baka kayo ay maisahan. May mga kilala akong ganyan na bumili sila ng sasakyan, second hand, tumakbo ng 2-3 days hanggang sa lumabas na yung problema talaga. Na meron leak, na hindi na maayos. Pag dinala mo sa mekaniko, susukuan na ng mekaniko. Kasi may mga kilala din ako mga mekaniko dito eh. Katulad nung sasakyan kong umabot ng 5 years na second hand na sasakyan. Talagang mismong mekaniko na subuko. May remedyo pa naman, pero sabi sa akin ay wala na. Ibababa na yung makina. Pag binaba yun, gagastos daw ako ng nasa 5,000. Sabi niya sa akin, magkano bang bili mo sa sasakyan mo? Sabi ko, 900 lang. Bumili ka na ng bago. Yung sabi sa akin. Kaya yun. So okay mga kababayan, sana nakakuha kayo ng mga konting tips, advice doon sa mga nagtatanong na kukuha sila ng bagong sasakyan o hindi. So that's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, buhay dito sa Canada to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.